Hi everyone, magandang araw pong muli sa ating lahat. So welcome pong muli sa ating series about series teaching about the 7 last word of our Lord Jesus Christ. Okay, based in the Bible. At nagpapasalamat tayo na sa 6 na po ang natapos po nating pag-aaral ng about the 7 last word of our Lord Jesus Christ. At tayo nasa panghuli na po. Nasa pitong wika na po tayo. Amen. Purihin ang Diyos. Hallelujah. So, pagpalain kayong lahat ng Panginoon na laging sumabaybay o sumusubaybay dito sa ating pag-aaral about the 7 last word of our Lord Jesus Christ. Okay. So, ngayon, bago tayo muli dumako sa ating panghuling topic about the 7 last word of our Lord Jesus Christ, patuloy natin uling bakbakan sa panalangin ang virus na ito ng COVID-19 na ganap na itong malusaw. Hallelujah! Sabay-sabay muli tayong manalangin para sa ating bayang Pilipinas at mapuksa na po ang virus na ito ng COVID-19. Dakilang Ama sa langit, sa pangalan ng anak na si Jesus, walang sawa kaming lumalapit sa trono ng iyong biyaya, sapagkat sabi mo sa iyong salita, Panginoon, kung kami tatawag sa iyo, tugunin mo kami at ipakikita mo sa amin ang mga dakilang bagay na hindi pa namin nakikita, ayon sa iyong salita sa Jeremiah 33 verse 3. Kaya sa oras na ito, Panginoon, patuloy kaming lumalapit sa iyo at hinihiling ang kahabagan mo sa aming bansa, Panginoon. Lord, natuluyan na, Panginoon, na malusaw, Panginoon, mapulbos, mamatay ang virus ng COVID-19 na ito sa aming bansa at sa buong mundo. Ganap na itong ma-annihilate, ma-eradicate, Panginoon. Lord, ang virus na ito, Panginoon, Lord God. Hallelujah. Nang sa gayon, wala nang mainpik at mamatay ng mayang Pilipino sa pangalan ni Jesus. Maraming salamat po na kayo lamang, Panginoong Diyos, ang makapag-aalis ng virus na ito sa aming bansa. Patuloy mong kahabagan ang bansang ito, Panginoon, at ang lahat ng mamayang Pilipino in Jesus' mighty name, O God. Salamat po na 2,000 years ago, tinapos mo na, Panginoon. Lord, ang mga salot na ito, Panginoon, mga sumpang ito ng mga karamdaman, mga sakit, at mga salot, tinapos mo na sa cross ng Kalbaryo 2,000 years ago. In Jesus' name. Salamat po. Tuloy-tuloy ang aming declaration, Lord, na ang buong bansang Pilipinas, mula Luzon, Visayas at Mindanao ay COVID-free na po, Panginoon. Hallelujah! Salamat sa iyong salita. Sa Book of Proverbs 18 verse 21, death and life are in the power of the tongue, and they that love it, they shall eat the fruit thereof. So we believe, Lord, sa pamagitan ng aming tuloy-tuloy na pagdideklara, Panginoon, ng buhay sa aming bansa ay mangyayari na maging COVID-free na po ang bansang Pilipinas. Ang lungsod ng Caloocan, buong NCR, Metro Manila, Calabarzon, Panginoon, at ang buong Bulacan ay COVID-free na po. Luzon, Visayas at Mindanao, buong Pilipinas, we declare COVID-free na po in Jesus' name. At hindi na po ma-extend ang ASIC yung ito, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus, at hipuin niyo mga namumuno sa bayang ito, lalo na sa aming Pangulo, Panginoon, Lord, mga IETF sa aming bansa, Panginoon, Lord, na huwag na lang isama sa lockdown ang mga simbahan na nagdahayag ng pag-asa ng kaligtasan, Panginoon, para sa mamayang Pilipino. O Diyos, salamat po na payagan po nilang, Panginoon, ang iyong mga simbahan magpahayag ng iyong mabuting balita, Panginoon. Hallelujah, sa sama-samang fellowship, Panginoon, Lord, ng iyong mga churches. Salamat po. Pagpalain nyo ang mga namumuno sa bayang ito, mula Luzon, Visayas at Mindanao, lalo na sa aming Pangulo, bigyan mo sila ng karunungan at mapangunayan ang bansang ito ayon sa iyong banal na kalooban. Maraming salamat po. And we declare walls of fire, blood of Jesus, Panginoon, ang patuloy na kumover sa aming bansa and continue to uphold our nation by your mighty hands in Jesus' name. Thank you, Lord. Patuloy kang magpadala ng tidal waves of revival sa buong bansang ito sa pangalan ni Jesus. Salamat po. Patuloy mo rin iangat ang ekonomiya ng aming bansa, Panginoon, in Jesus' name. Sinasama rin po namin sa prayer mga health workers, mga nurses, mga doctors. Patuloy mo rin pagpalain in Jesus' name. In Jesus' name. Salamat po. Nainiwala po kami, Lord, ang aming
prayer na ito ay sinagot mo na sa pangalan ng Panginoong Hesus. Maraming salamat po. Purihin ang pangalan. Sinasama rin po namin sa prayer ang buong Asia, Europa, United Kingdom, United Nation, buong Amerika, buong Israel. We declare, Lord, COVID-free na po lahat ng bansa sa buong mundo. In Jesus' name. Git sa lahat ng tao sa buong Pilipinas, sa buong mundo. Ikaw, Jesus, ang kilalaning Hari, Panginoon, tagapagligtas ng bawat individual na tao sa buong mundo. Salamat po. Itong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Purihin ang Diyos, mga magulang, mga kapatid. Welcome muli. Again, ako po muli ang iyong lingkod, Pastor Charlie Dakutanan ng Jesus Christ Saves Global Outreach Church, Kamarin Family, na maghatid muli sa inyo ng mensahe ng Diyos. Nasa panghuling broadcast na po tayo ng ating series ng The 7 Last Word of our Lord Jesus Christ, special broadcast based in the Bible. So tayo po ay nasa panghuling broadcast na po. Amen. Tatalakayin po natin ngayon ang ikapitong wika ng ating Panginoon. Okay. So sa ating pagbabalik aral ng ating mga tinalakay, unang wika hanggang si ka-6 na wika ng Panginoon bago siya nalagutan ng hininga, siya ay nakabayubay sa krus. Tinalakay natin ang unang wika, Ama, patawarin mo sila, sapagkat di nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Ito ang salita ng pagliligtas, pagpapatawad, pag-ibig. Pangalawang wika, sinabi ko sa iyo, gayon din sasama kita sa paraiso. Ito ang salita ng pag-ibig, compassion, pagliligtas, at katiyakan. Pangatlo, ginang, narito ang iyong anak, at sinabi sa alagad, narito ang iyong ina. So, ang salitang ito ay salita ng pagkalinga ng ina sa kanyang anak, pagkalinga ng anak sa kanyang ina, pagkalinga ng ating Panginoong Hesus sa iyo at sa akin at sa lahat ng mga nananalig sa Panginoon. Ang pang-apat na wika, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Ito po ang salita ng pagdadalamhati. Maranasan ni Jesus, iwanan ng kanyang mga kaibigan, nagtago sila. Ang kanyang mga alagad, nagsilayas. Ang kanyang mga kaaway, nagkaisa. Siya'y hinuli at dinampot at tinatulan ng kamatayan. Puno ng pagdadalamhati, pero kailanman di sumuko ang Panginoon. Sabi niya sa kanyang salita, in this world you shall have tribulation. At sabi ng Panginoon, be of good cheer, I have overcome this world. So ikaw at ako, maaaring dumaan ng pagdadalamhati, pagsubok, pero huwag kang bibigay. Huwag tayong bibigay, huwag tayong susuko. Sabi ni Lord, mahagi lang yan, mga problemang yan, pagsubok lang yan. Ang sinasabi niya, in this world you shall have tribulation, be of good cheer, I have overcome this world. Panglimang wika, nauuhaw ako. Sa panahon yun, maraming dugo ang tumigis sa katawan ni Jesus. Mainit ang araw na kabayubay sa krus, sa literal na buhay, as human being, nauuhaw si Jesus. Amen. Pero hindi lang siya nauuhaw sa literal na tubig. Nauuhaw siya sa iyong paglilingkod sa Panginoon. Nauuhaw siya sa iyong pag-ibig sa Kanya. Nauuhaw siya ng mga talento mo, paggamit mo sa Panginoon. Nauuhaw siya sa ating pagbibigay ng ating buhay sa Panginoon. Give your life to Jesus. Bigay natin ang ating buhay sa Panginoon. Uhaw na uhaw si Lord sa ating pagmamahal sa Kanya. Minahal Kanya, minahal niya ako, minahal niya tayong lahat. Suklian natin ang pagmamahal sa atin ng Panginoon.
magpagamit tayo sa Kanya as long as willing. Pang-anim na wika, naganap na, titilistay. Ito ay mensahe ng pagwawagi, salita ng pagtatagumpay, na overcome ni Jesus lahat ng uri ng mga obstacles. Naganap niya ang kanyang pagliligtas sa ating lahat. Tinapos na niya sa cross ng Kalbaryo ang ating mga kahirapan, mga sakit at karamdaman, kasalanan. Huwag na natin balikan ang ating mga lumang buhay. Tinapos na yan ng Panginoon. At huwag na nating dagdagan pa ang ginawa ng Panginoon sa cross. Sapat na yun. It is finished. Amen. At ngayon, pupunta naman tayo sa pampito. Ang pampito, makikita natin sa Book of Luke, chapter 23, verse 33 to 34. Ano ang sabi ng Panginoon? Nang dumating sila sa dakong tinatawag na bungo, ipinako nila sa krus si Jesus. Ipinako rin ang dalawang salarin. Isa sa gawing kanan, isa sa gawing kaliwa. Sinabi ni Jesus, Ama. Okay? So, ang panghuling salita, Ama, sa mga kamay mo'y pinagtatagubilin ko ang aking espiritu. Ama, sa mga kamay mo, tinatagubilin ko ang aking espiritu. Luke 23 verse 46. Sumigaw ng malakas si Jesus, Ama, sa mga kamay mo, pinagtatagubilin ko ang aking espiritu. At pagkasabi nito, nalagot ang kanyang hininga. Yumuko tayo at manalangin. Thank you once again this afternoon, Lord, sa oras na ito. Sa aming paikinig muli na yung salita. Mangusap ka sabat sa amin. Paunawa mo po kung anong kahulugan ng kapitong wikang ito. Bago nalagot ang hininga ni Jesus nung siya'y nakabayubay sa krus ng Kalbaryo. At ano po, O Diyos, ang ibig sabihin nito sa aming buhay sa panahon ito. Salamat po, Diyos. Patuloy namin sa pamuhay ang bawat salita mo ang aming mapapakinggan. Holy Spirit, thank you also. You are a great teacher. At this moment, in Jesus' name, and let thy name be glorified sa kabuuan ng aming pag-aaral nito yung salita. Father, we thank you. All honor, glory, power belongs to you. In Jesus' name, this is our prayer. Amen. Amen. Purihin ang Diyos. Sumigaw ng malakas si Jesus. Ikapitong wika, Ama, sa mga kamay mo'y pinagtatagubilin ko ang aking espiritu. Pagkasabi nito, nalagot ang kanyang hininga. Yun ang panghuling wika ng Panginoon. Take note, ang salita ito ay salita ng pagtitiwala. Sinabi niya ang salitang ito bilang pagsunod sa kasulatan. Awit 31 verse 5, Kupkupin mo ako at iyong ingatan. Ang pagliligtas mo sa akin kapakamtan, ikaw ang aking Diyos na tapat at tunay. Sinabi niya ang salitang ito bilang paggalang sa Diyos. Nang siya ay nanalangin para sa atin, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Nang siya ay pinabayaan mag-isa, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Nang siya ay malagutan ng hininga para sa ating mga kasalanan, Ama, sa mga kamay mo'y pinagtatagubilin ko ang aking espiritu. Salita ng pagtitiwala. Sinabi niya ang salitang ito bilang ating tagapamagitan, mediator. Isaiah 53 verse 10, sinabi ni Yahweh, ang kanyang paghihirap ay kalooban ko. Inihandog niya ang sarili upang sa pamagitan noon ay magkaroon ng kapatawaran. Dahil dito
mabubuhay siya ng matagal. Makikita ang lahing susunod sa kanya. At sa pamagitan niya ay may sasagawa ang aking panukala. Matthew 20 verse 28, tulad ng anak ng tao na naparito hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at ialay ang kanyang buhay upang matubos ang marami. Amen? So tayong lahat ay tinubos ng Panginoon. Inialay niya ang buhay niya para sa iyo at para sa akin. Pinagkatiwala niya ang kanyang buhay. Amen? So, ang mensahe ng krus ng Panginoon, ito ay para sa ating katubusan. Ransom. Mark 10:45, sapagkat ang anak ng tao ay naparito, hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at ibigay ang kanyang buhay sa ikatutubos ng marami. 1 Timothy 2:6, si Kristo Jesus ay naghandog ng kanyang buhay upang tubusin ang lahat. Siya ang katunayan ng banal na layunin ng Diyos at nahayag sa takdang panahon. Amen? So, yun po ang buhay ng ating Panginoon. So, ang huling wika ng Panginoon, sa mga kamay mo'y pinagkakatiwala ko ang aking espiritu. Amen? So, sa pamamagitan ng wikang ito, makikita natin na si Jesus bilang larawan ng pagtitiwala at pagpapasakop sa Ama. Ano po? Ano po ba ang mensahe ng huling wikang ito? Mga magulang at mga kapatid, take note. Una, ang wikang ito ay kapahayagan ng katiyakan. Ang trahedya at malagim na bahagi ng buhay ng tao ay ang walang kasiguraduhan o kasiguruhan kung saan malalagak ang kanyang mga kaluluwa, ang kanilang mga kaluluwa. Dahil dito ay maraming tao ang takot na humarap sa kamatayan. Lalo na sa panahon natin ngayon, panahon ng pandemic, buong mundo, marami ang namamatay. Iba natatakot, kaya ang iba ayaw nang lumabas ng bahay. Amen? Pero ngayon, ECQ, utos ng ating gobyerno, stay at home. Masunurin lang po tayo, mga magulang at mga kapatid. Amen? Because we are law-abiding citizen. Pero wala tayong dapat ikatakot. Amen? Pagkilala mo ang Panginoon at ikaw ay naniniwala sa Panginoon, mayroon tayong katiyakan. Amen? Ang wika ni Jesus ay nagpapahiwatig sa bawat isa na pagharap sa kamatayan ay isang maluwalhating sandali para sa isang mananampalataya. Ito ay patutuo ni Apostol Pablo, na sinabi ni Apostol Pablo, for me to live is Christ, to die is gain. Saganang akin ang mabuhay ay kay Kristo at ang mamatay ay pakinabang. Sa mga hindi mananampalataya, masasabi ba nila ang mamatay ay pakinabang? Hindi. Si Apostol Pablo malakas ang kanyang loob na sabihin sapagkat kilala niya ang kanyang Panginoon. Kaya sabi niya, to live is Christ, to die is gain. Kaya si Apostol Pablo malakas ang kanyang loob. Kahit nasa panahon ni Haring Nero, pinatay siya. Habang bit siya ng mga sundalong Romano, yung sabi niya, for me to live is Christ, to die is gain. 2 Timothy chapter 4, verse 7 and 8. And sabi niya, I fight the good fight, I finish the race. Amen? So, ang wikang ito, Ama, sa mga kamay mo, pinagtatagubilin ko ang aking espiritu. Ito'y wika ng kapahayagan ng katiyakan. At salitang ito ng kapahayagan
Pangalawa, ng kapayapaan. Take note, wala nang iba pang dako na maaring pagtagubilinan ng ating kaluluwa at buhay maliban doon sa kamay ng ating Diyos. Amen. Ganito ang ginawa ng ating Panginoong Hesus. Kay dakilang halimbawa ito. Tunay na may pagtatagubilin natin ang ating mga sarili ng lubusan sa Panginoon. Lalong-lalo na sa panahon ng mga crisis sa buhay, sa panahon ito ng pandemic, at lalo na sa pagharap sa mga panganib ng buhay. Sa kapayapaang ito ay makakabahagi ang sinumang nagnanais na magpasyang sumampalataya sa ating Panginoong Hesus. Ang buhay natin ay maging payapa lamang pag ibinigay natin ang ating buhay sa kamay ng ating Panginoon. Pag pinagkatiwala natin ang ating buong pagkatao, espiritu at kaluluwa at katawan sa kamay ng Panginoon, magiging mapayapa ang ating pamumuhay. Amen. Purihin ang Diyos. Kaya nga sabi ng Panginoon sa kanyang salita, John 14 verse 27, huwag kayong mabalisa, huwag kayong matakot. Sa mundong ito, sabi ng Panginoon, ibiniiwan ko sa inyo aking kapayapaan. Hindi ito kagaya ng binibigay ng sanlibutan. Huwag kayong matakot, huwag kayong mabalisa. Ang ibinibigay ng Panginoon sa atin ay kapayapaan. Why? Because He is the Prince of Peace, ang prinsipe ng kapayapaan. Amen? Romans 5 verse 1, mayroon tayong kapayapaan sa ating pag-isa sa Panginoon. Amen? Purihin ang Diyos. Tunay na may pagtatagubilin natin ang ating mga sarili ng lubusan sa Panginoon. Amen? Kung ikaw ay naniniwala, nananalig sa kanyang ginawa sa krus ng Kalbaryo. Sa kapayapaang ito, ay makakabahagi ang sinumang nagnanais na magpasyang sumampalataya sa ating Panginoon. Amen. Kaya napaka-importante mga magulang at mga kapatid na ipagkatiwala natin sa Panginoon ang ating mga buhay. Okay? So, sa kanyang huling pangungusap, muli niyang sinipi ang nasaad sa aklat ng mga awit 31 verse 5. Ano po ang nakalagay? Na sinasabi, sa iyong kamay ay inahabilin ko ang aking diwa. Iyong tinubos ako, O Panginoon, ikaw na Diyos ng katotohanan. Sa Old Testament pa lamang po ay nandun na po ang propesiyang ito at naganap sa panahon ni Jesus nung siya'y namatay sa krus ng Kalbaryo. Amen? Nang sinabi niya, sa mga kamay mo pinagtatagubilin ko ang aking espiritu. So lahat ng naganap kay Jesus, ang 7 wikang yan ay nasaad lahat sa banal na kasulatan. At lahat yan ay naganap sa buhay ng ating Panginoong Hesus. Amen? So ito'y halimbawa sa ating lahat na ang bawat isa ay huwag matutong magtiwala sa sariling kakayanan o kakayahan, kundi matutunan nating magtiwala sa kapangyarihan na magagawa ng Diyos sa ating mga buhay. At sa bawat sandali ng ating buhay, ay lagi nating itagubilin at ipagbigay tiwala ang kaloob niyang Espiritong ito sa atin. So sa Kanya natin ipagkatiwala ang lahat. Without Him, we can do nothing. Kaya nga sabi ng Bible, sa Proverbs 3 verse 5 to 6, trust in the Lord with all your heart and lean not your own understanding. In all your ways acknowledge Him and He shall direct thy paths. So ipagkatiwala natin ang ating buong buhay.
Without Jesus, we cannot do anything. Kahit na sabihin pang ikaw ay matalino, nagtapos ka ng lahat ng mga degree, nasa iyo na lahat. Tapos ka ng bachelor degree, tapos ka ng masteral degree, tapos ka ng doctorate degree, abogasya, nag-aaral ka sa matataas na eskwelahan, matindi ang academics na tinapos mo. Pero kung wala si Jesus sa buhay mo, lahat ng iyong mga academics ay walang saysay. Why? Malinaw po sabi ng Bible, John 15 verse 5, apart from Jesus Christ, we cannot do anything. Si Solomon ay nagsabi rin po, nasa kanya na lahat ng kayamanan, pinakamatalinong tao sa kanyang kapanahunan. At wala nang hihigit pang matalino hanggang sa panahon ito. Anong sabi ng Bible? Sabi niya Solomon, everything is meaningless. Lahat ng bagay ay walang saysay. Amen? Walang kwenta. Without God. Kaya ang conclusion niya, fear God. Matakot ka sa Diyos. Amen. So, pagkatiwala natin ang lahat. Trust in the Lord. Take note. Lahat tayo nakatalaga. Amen? Maaaring mawala tayo sa mundong ito. Amen? Na siyang nagbigay sa atin ng espiritu at hininga. Muli tayong babalik sa ating Panginoon. Ecclesiastes 12 verse 7. So bukod dito, pinagkaloob sa atin ang banal na espiritu nang tayo bautismuhan bilang tanda ng kanyang pagtanggap sa atin bilang kanyang mga anak. Acts 2:38. Ang espiritong ito ang nagtutulak sa atin upang magawa natin ang lahat ng kanyang kalooban. Amen? So ang espiritu ng Diyos ang tumutulong sa atin para magawa natin ang kalooban ng Diyos. Zechariah chapter 4 verse 6, not by might nor by power, but by the Spirit of the Lord. Amen? So hindi natin kayang gawin ang lahat ng bagay without the help of God, without the help of the Holy Spirit. Amen. So, ang pagtatagubilin ni Jesus ng kanyang Espiritu sa Ama ay palatandaan ng lubos na pagtitiwala sa Diyos. Nang ibig din naman niyang gawin natin. Itagubilin din po natin ang ating buhay sa ating Panginoon. Kaya't nararapat na sa lahat ng kaparaanan ng ating buhay ay pagtiwalaan natin ang Diyos. Lalo na sa panahon ito ng crisis, pandemic. Pag nagtitiwala ka sa Panginoon, sure, magagawa mo ang ipinapagawa sa iyo ng Panginoon. Pero ang isang taong walang tiwala sa Diyos, wala nang magagawa. Amen? Ang pagtitiwala at pananampalataya sa Panginoon ay ang makakagawa ng mga kakaibang bagay. At pag mayroon kang tiwala at pananampalataya sa Diyos, you can overcome any obstacles of life. Like Jesus, even unto death, hanggang sa kanyang huling hininga, hindi siya sumuko. Amen? Take note, tandaan natin ang Diyos ang ating tagapagligtas. Ipinamalas niya ang kanyang pag-ibig, kapangyarihan at pagkukup sa mga lingkod niyang umiibig at nagtitiwala sa Kanya. Sa ibabaw ng lahat ng ito, ang pagtitiwala natin ay magiging daan upang tayo buhayin din namang maguli, gaya ng halimbawang naganap sa ating Panginoon. Lahat tayo sa mundong ito ay maaaring mawala because walang forever sa lupang ito. We are sojourner in this world, we are not permanent in this world. Kaya wag nating sabihin na nasa iyo ng lahat ay wala nang makakagapi sa iyo. No,
We are not permanent in this world. Amen? Magiging secure lamang po ang buhay natin pag ang buhay natin ay ipinagkatiwala natin sa ating buhay na Diyos. Amen? Sa Kanya natin ilagak ang lahat-lahat sa buhay natin. Without God, without Jesus, we cannot do anything. At sa pagkabuhay na muli, sa piling ng Ama, ay kakamtin ng Kanyang mga pangako. Ang Kanyang mga pangako, ang buhay na walang hanggan sa lahat ng nananalig at nagtitiwala sa Panginoon at inilagak ang kanyang buhay sa Panginoon. Amen? Purihin ang Diyos. Again, ang huling 7 pangungusap ng ating Panginoong Hesus ay puspos ng katotohanan ng pagpapahayag sa atin ng kanyang tunay at malalim na pag-ibig. Sa 7 pangungusap na ito ay 7 mahalagang larawan ng ating nakitang bilang larawan ng ating Panginoong Hesus. Siya ang tinatawag nating supreme example ay ang ating Panginoon Hesus. So dapat natin siyang pamarisan. Amen? I hope simula sa unang wika hanggang sa 7 wika ay may aral tayong napulot. For the first time ko po itong binahagi sa inyo itong mahal na araw. Amen? Napakasarap sumunod sa instruction ng ating Panginoon. Purihin ang Diyos. All glory belongs to Jesus. Ako'y instrument lang po ng ating Panginoon. Naway balik-balikan po natin ang 7 wika ito ng Panginoon para lalong ma-inculcate sa ating puso ang mga ibig sabihin ng bawat wikang ito ng ating Panginoon bago nalagot ang kanyang hininga. At ako'y naniniwala pag naintindihan po natin ang 7 wikang ito ng Panginoon, mahalagang iniwan niya bago siya nalagot ang kanyang hininga. Ito ay isang susi para makapamuhay tayo beyond the natural. Amen? 1 Peter 2 verse 21, sapagkat sa ganitong bagay kayo'y tinawag sa ating pagkatapos, sapagkat si Kristo man ay nagbata dahil sa inyo na kayo'y iniwanan ng halimbawa upang kayo'y magsisunod sa mga hakbang niya. Purihin ng Diyos ang huling 7 wikang ito. Amen? Mga magulang at mga kapatid, ay nagtapos na gawain ni Jesus sa krus ng Kalbaryo, ay naggatid sa sangkatauhan, sa katuparan ng mga pangako at pag-asa dahil sa pag-ibig ng Diyos sa atin. So si Jesus po ay nagbigay ng halimbawa. Kaya si Jesus po ang pinaka-supreme example. Amen? Purihin ang Panginoon. And lastly, the heart of the Bible, John 3:16. For God so loved the world, He gave His only begotten Son. Whosoever believeth in Him should not perish, but have eternal life. Amen? Kung pinaniwalaan mo ang 7 wikang ito, gagawin mo sa iyong buhay. Amen? Tatanggapin mo si Jesus ng lubusan sa iyong puso bilang Lord and Savior ng iyong buhay. Ang pangako ng Diyos. Whosoever believeth in Him should not perish, but have eternal life. Amen? Purihin ang Diyos. So, maraming salamat po sa inyo pong pagsubaybay sa ating series about the 7 last words of our Lord Jesus Christ, broadcast based in the Bible.
hope na mayroon po kayong napulot. Balik-balikan po natin ang mga link na ito. I-share natin sa ating mga friends sa Facebook, sa Messenger. Share po natin sa ating mga kaibigan. Yan po ay isang way rin po ng inyong paghayo o pagwiwin ng mga kaluluwa. Amen? So kayo'y maging instrumento para makapag-win ng mga kaluluwa. Napaka-importante po sa panahon ito ng pandemic na tayo'y nakikinig ng salita ng pag-asa. Pag puro COVID-19 lang po ang ating pinapakinggan, manghihina lang po ang isang tao. Pero the moment makapakinig ka ng salita ng Diyos, magkakaroon ka ng pag-asa. Amen? Why? Sa Diyos may pag-asa. Amen. So ang 7 wika ng Panginoon mula sa unang wika hanggang sa huling wika, yun po ay mga wika ng pag-asa. Salita ng pag-asa. Amen? So thank you very much sa lahat po ng mga sumubaybay. Sayang kung hindi ka nakinig ng 7 wikang ito. Pero hindi pa huli ang lahat. Maglaan ka ng panahon, balikan mo ang 7 wikang ito, pakinggan mo mula sa unang wika hanggang sa 7 wika. I believe mayroon kang mapupulot na aral dito na pag sinapuso mo ang mga aral na ito, sinisigurado ko sa iyo na ikaw ay makapapamuhay beyond the natural sa panahong ito na ang mundo natin ay magulo at puno ng kawalang pag-asa, puno ng crisis. Amen? The moment marinig mo ang mensahe ng Diyos, magkakaroon ka ng pag-asa. Sapagkat si Lord ang source of hope. He is the God of hope. Amen? And take note, our blessed hope na natin panahon ay ang muling pagbabalik ng ating Panginoon. 1 Thessalonians chapter 4, verse 16 to 18. That's our blessed hope. Amen? Ang muling pagbabalik ng Panginoon. Siya'y muling nabuhay. Minsan lang po siya namatay. At kailanman din na siya mamatay. Siya'y muling nabuhay. Ngayon, nakaluklok sa kanan ng Ama. Sa langit. Romans 8:34. Na-overcome niya lahat ng obstacle. Amen? At siya ngayon ay tinawag na Lord of Lords, King of Kings. At binigyan ng pangalan higit sa lahat ng pangalan. Kaya't lahat ng tuhod ay luluhod, nasa langit, nasa lupa, nasa ibabaw ng lupa, at lahat ng dila ay magpapahayag na si Jesucristo ang Panginoon sa ikararangal ng Diyos Ama. Purihin ang Diyos. So God bless po sa bawat isa. Amen. Okay. So, purihin po ang Panginoon. So, bukas po ang ating Sunday service celebration sa pamagitan po ng ating live streaming. Amen. Dahil masunurin lang po tayo sa ating gobyerno. So, even though nilockdown ang mga simbahan, pero magpasalamat tayo sa Diyos. Meron pa po tayong social media. Makakapakinig pa rin po tayo ng salita ng Diyos. Okay, so naway loobin ng Diyos na huwag nang ma-extend na isik yung ito at payagan na ng ating gobyerno na tayo makapagdaos ng gawain ng Panginoon sa darating na April 11. Okay, at umatin po tayo sa ating on-site Sunday Service Celebration. Okay, sa darating na April 11, loobin ng Diyos, payagan na po tayo ng ating gobyerno mag-conduct na po ng mga Sunday Service. Maraming salamat po sa bawat isa. So tayo po ay manalangin sa oras na ito. Purihin ang Diyos. Hallelujah. Lord, maraming salamat po sa mga salita na aming napakinggan sa oras na ito. Dalangin namin, O God, ng mga salitang aming napakinggan, nawa ay hindi po ito mawala sa aming mga puso. Ang 7 wikang ito ay matanim sa aming puso. Ito'y aming pagbulay-bulayan, balik-balikan ang mga ibig sabihin
ng 7 wikang ito. Maraming salamat po, Panginoon. Pinupuri ka namin at pinapasalamatan. Taas lamang po natin ating kanang kamay. Sundan natin maiksing panalangin ito. Sabihin natin, Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, lumalapit ako sa iyo, nagpapakumbaba sa iyong harapan. Humihingi pa ako ng tawad sa lahat ng mga nagawa kong kasalanan. Linisin niyo pa ako ng iyong banal na dugo. Binubuksan ko ang aking puso, tinatanggap kita, Panginoong Hesus, bilang aking Panginoon at sariling tagapagligtas. Isulat niyo po ang aking pangalan sa aklat ng buhay sa pangalan ni Hesus. Salamat po itong aking dalangin. In Jesus' name, Amen. Ako lang po manalangin, Lord, thank you sa lahat po ng mga sumubaybay sa programang ito, sa broadcast na ito, simula ng Merkulis hanggang Sabado, the 7 last word na ito ng aming Panginoon. We thank you, Lord, ng mga natutunan namin ay hindi namin makakalimutan. Pagpalain niyo mga buhay ng lahat ng sumubaybay sa pag-aaral nito ng salita. Mapalad na yung mga anak na nakinig ng salita, Panginoon. Sabi mo sa Book of Luke, chapter 11, verse 28. Subalit sabi mo rin, higit na mapalad ang mga nagsasagawa nito. Salamat po na lahat ng aming natutunan ay aming maisagawa. Salamat po, Diyos, pagpalain nyo ang mga buhay ng lahat, Panginoon, ng sumubaybay sa broadcast na ito. Panginoon, saan man sila naroon sa oras na ito, patuloy mo katagpuin ang kailang pangailangan. Spiritual, physical, financial, material, emotional. Purihin na yung pangalan. At ngayon, naangkin na po namin ang kasagutan mo sa aming mga prayers. Sinisilyohan namin ang dugo ni Jesus ang lahat namin mga natutunan. Simula sa unang wika hanggang sa 7 wika, hindi ito mawawala sa aming puso. Ito ay aming may apply sa aming buhay. At aming ipamamalita at ipagsasabi, Panginoon, ang mga natutunan namin ito sa aming mga kaibigan. Salamat po, Ama, na magamit mo kami for the expansion of the kingdom habang kami narito sa mundo nito. Purihin ko, Diyos. All honor, glory, power belongs to you. And we now sell the Lord prayers right now by your blood. In Jesus' name. Amen. Amen. Purihin ang Diyos. So, God bless everyone. Thank you very much sa inyong pag-tune in. Pagpalain kayong lahat ng Panginoon. Bye-bye.